Malay mo, to control the narrative. Ang sabi ko nga nung nakaraang pa lang, gusto niya lang ng legasiya na anti-corruption at sa kanya ang pangunguna ng investigasyon and initiative sa pag-investigate sa mga ganitong flood control project corruption. Pero ako, wala akong pake. Hindi ko binoto si Marcos kasi hindi naman ako pwede bumoto noon. At mas lalong hindi ko binoto si Marcos dahil kay Sara. Ang mga DDS at loyalista ang nag-enable sa kanila para bumalik sa pangyarihan. At anong nangyari? Trillion pesos ang nagagastos sa flood control projects at malamang sa iba pang mga bagay na hindi natin alam. Si Sara Duterte, kahit sabihin niya, hindi siya sangkot sa flood control project corruptions. First of all, si Pulong Duterte or kung sino man ang representative noon na nakakuha ng 50 billion pesos na flood control nung kasagsagan ng pandemic, sa tingin mo, hindi ka ba nag-iisip doon? Tapos, yung mga confidential funds niya and all that stuff. Pero yes, sabihin natin masyadong peanuts yan. Little compared to the billion or even trillion peso industry of corruption sa Pilipinas. Nilabanan niya lang ang Marcos admin after siyang ipitin sa confidential funds. Mas maganda kung parehas na silang mag-resign. Kinumbinse pa naman kayo. Nag-tandem pa. Tapos si Romualdez ang campaign manager ni Sara. So, kung isipin mo either she is very aloof at very trusting or she knows all of those stuff and refuses to draw the line. Tapos, nung nagkaroon lang ng issue sa kanyang confidential funds, tsaka siya nag-lash out.